Good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa Usapang Baboy. So ngayon po ay pag-uusapan naman po natin kung gaano po tayo kadalas magligo ng ating mga alagang baboy. Guys, sa pag-aalaga po ng ating mga baboy ay may mga bagay po tayong na dapat nating titingnan, no? Unang-una po ay yung quality po or breeding ng ating inalagaan, no? Na mga baboy. At kasama na po dyan yung mga wasto pagkain at pagpapakain, at kasama din naman yung tamang management, no? Yung sa pag-aalaga po, o tulad lang po ng paglilinis ng ating mga kulungan, at kasabay na rin po ng pagligo ng ating mga alagang baboy. So sa pagligo po ng ating mga baboy, minsan po ay may mga farm po tayo napuntahan na pinapractice po nila ang pagligo tuwing hapon, no? So usually po kalimitan po sa pagligo ng ating mga baboy ay tuwing umaga lang po at saka tanghali, no? Kasi yun lang po ang mga panahon na kung saan po ay medyo mainit, no? Maliban lamang po kung medyo tagulan, so depende lang po yan sa panahon, no? Pero hindi na po kailangan na magligo po tayo ng ating mga baboy sa tuwing hapon, no? So hindi na po siya kailangan, kasi kung titingnan po natin, para pampalamig na po ang panahon, no? So hindi na po nila kailangan yung tubig. So maliban lang po sa mga nagpapatiners, no? Kung overcrowded na po yung isang area, so saka na po tayo magligo ng panahon sa hapon. So kung mapapansin natin, guys, ay depende po sa sitwasyon ng ating mga baboy, no? So kasi kung makikita po natin na yung mga dumi nila na hinahigaan nila, so ibig sabihin po ay parang uminit po ang kanilang katawan, so kailangan na po tayong magligo, no? Lalo na po sa ating mga inahin, no? Yung mga buntis na inahin, so importante po na mas madalas po natin silang paliguan, kasi syempre para maprotektahan po yung kanilang dinadala ng mga piglets, no? So kailangan din na sa ating mga inahin, no, laging available po yung tubig nila, kasi doon po nakasalalay yung kanilang pagbubuntis, no? Kasi napapansin ko, guys, yung mga inahin na palaging napaliguan, mas madali silang mga anak, no? Parang mabilis yung pag-deliver nila, kasi mas marami yung ano, parang madulas ba, mabilis yung paglabas ng mga biik. At saka yung mga inahin na paminsan-minsan lang mapaliguan, talagang nahihirapan sila sa pagpalabas ng kanilang mga piglets, no? So importante po na palagi po natin mapaliguan, no? Lalo po sa mga buntis ng mga inahin. So yun lang po, guys. Sana po nagustuhan nyo itong video at may nakuha kayong mga lesson, no? At huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe po sa channel natin, no? So that's all, and thank you.